12 kapampangan dishes, 3 legendary kainan. Kaya ko ba to? Andito tayo sa San Fernando, Pampanga, home of some of the best kapampangan food. May matinding food challenge tayo. Susubukan natin tikman ang 12 pinakamasarap na lutong kapampangan. Unang stop, ang sikat na Celis Carinderia na may crab omelette na may sarap na matagal ko nang hinahanap-hanap. Yung talagang totoong crab yung nakakagat mo. Sarap nito. Sunod, susubukan natin ang Pipanganan Kapampangan, unlimited buffet sa halagang 395 pesos laang. Napakamura tapos masarap yung food. Napakasulit nga naman. At syempre, hindi kompleto ang food trip kung walang pasalubong. Yan o, bagong luto. Kaya dyan natin tatapusin ang matinding 24 hours na kainan. Kapampangan Food Crawl sa San Fernando, Pampanga. Let's go! Maghanap ka ng listahan ng isang kainan na merong masasarap na lutong kapampangan at ang Celis Carinderia ay pihong nasa listahan. Kaya dahil ang ating goal ay makakain ng 1 dosena o higit pa na masasarap na lutong kapampangan, tayo ay din pumunta. Unang stop natin ang Celis Carinderia, isang legendary turo-turo sa San Fernando na nagsimula noong dekada 70. Dito mo matitigman ang higit 40 kapampangan dishes araw-araw, pero ang bida talaga, ang crab omelette nila na sobrang sarap. Hanggang ngayon, hinahanap-hanap ko pa rin. At yun, sakto ang aming dating, may umuusok-usok, may nakasalang na pangsisig. Yan. Iniihaw nila yung sisig nila din for that smoky flavor. Tapos bukang balat na merong taba. Sa kaya may mga laman-laman din naman. Yan, pagkatapos ihawi, dinidiretso sa napakalaking sangkalang are. Tapos yan, si Idol, chop niya. Chop niya, chopping it gently, almost delicately, letting the knife do all the work. Hindi niya yung violently china-chop. Ito gentle lang, para siguro ma-maintain yung hinahanap nila na na sizes ng bawat piraso. Yung tunog ng chopping board parang almost hypnotic. Yan, tapos pagkatapos niyan, isasama na din kasama yung inihaw din na atay. Tapos makikita nyo yung atay, tamang-tama lang yung pagkakaluto, malasado pa. Galing ni Idol. At yan, pagpasok, talagang kainan talaga. Yun yung makikita sa kaliwa, ang iba't ibang lutong ulam. Maaga pa 9:30 pa lang. Mamaya mas dadami yung ulam na yan. Pero nakikita ko naman yung mga gusto ko ng subukan. Tapos meron ditong pwesto sa labas. Tapos meron din na air condition na pwesto. Yan. Hoy, hanggang loob Lumaki rin Celis Carinderia na rin. Hindi na tayo po pwesto. Yan, order ako na rin pako, salad. Tapos, syempre, sisig. O-order ako niyan. Yung naman napanood mo na niluluto, tinatad-tad, hindi ka mapapaibig dyan. Tapos, parang ang sasarap din ng ihaw nila Parang ganda kasi nung dikit ng apoy. Yun, syempre, betute. Sarap din yan. Narisadya yung kanilang bestseller, yung kanilang crab omelette. O yan, lalagyan na ng binating itlog. Yan, na maraming mantika. Tapos ito yung crab mixture nila. Mga hinimay na crab na may pampalasa na rin yan. Tapos, ilalagay yung crab mixture doon. Tapos, lilipat sa plato. Yan na, ang kanilang specialty, the crab omelette. Yun may bopis rin sila. Bopis nga gari. Let me know in the comments. Yan na, nagdadatingan na mga mangangain. Yan, nagdadatingan na ang aming orders. Ang dami Ayan, solid start sa ating Kapampangan Food Crawl din sa San Fernando. Meron tayong 7 dishes din sa Celis Carinderia. Ari yung kanilang crab omelette. Yung tidtad, ari yung Kapampangan na dinugan. Chicken barbecue. Titimusan natin kung ano nagkaiba sa ibang barbecue. Meron din silang sisig. Ari yung bok choy, betute, at pako salad. Ayan, ano kaunahin natin din gustuhin ko mang sundin ang unwritten rule na save the best for last. Ay, na-miss ko yung kanilang crab omelette. Hindi na ako makahintay.
Kailangan ko nang kainin yan. Ari na ang ating first bite. Yan. Siyempre, with rice. First bite. Thank you, Lord. Yung talagang totoong crab yung nakakagat mo. Yung sarap ng pagkakaalat, yung sarap ng pagkaka-oily. Sarap nito. May konting, not sure kung tomato sauce or tomato paste flavor. Lagyan lang natin to ng konting toyo mansi. Kahit rin lang dayuhin nyo din sa Celis, panalo na. Pero, what is a Kapampangan food crawl pag walang sisig? Yan, may sisig din sila. Kita nyo naman kung paano ito lutuin kanina. Inihaw, chinap. Sinamahan din ng inihaw ng malasadong atay. Pinalasahan. Nilagyan ng sibuyas. Ang sarap ng smoky flavor niya. Tapos complemented ng asin, ng freshness ng sibuyas. Tapos merong mga crispy parts na konti. Wow! Ito yung proof na hindi mo kailangang isisling ang sisig para sumarap. Although, meron din silang sisig variety dito. Pero ito talaga, kung gusto mo yung talagang lasa ng sisig lang talaga, sarap nito. Tapos, na-curious na ako dito sa barbecue. Kaya naman ako nag-try kasi galing nila mag-ihaw eh. So, ihaw, tapos may sauce sila. Tingnan natin kung anong lasa. Sweet barbecue siya. Pero hindi yung typical na chicken barbecue na Pinoy na yung sagad na sagad yung sweetness. Ito, may sweetness lang ng konti. Tapos yung smoky flavor and ang juicy ng manok. Tama yung hula ko, ang ganda na pagkakaluto nito. Tapos, isa pang must try na Kapampangan dish, pako salad na may itlog na pula, saka kamatis. Ang crispy ng pako. Yung vinaigrette niya, maasim dahil suka-based tapos may konting may konting asukal. Kasi may konting tamis eh. Ari naman, yung Kapampangan dinugaan, tidtad ang tawag nila, parang binubong yung nakikita ko. Yan. Tapos yung dinugaan nila ay masabaw. Ang sabaw. Sarap ng pagkaasim. Asim kilig eh. Sarap. Must try din talaga ang tidtad. Kapampangan dinugan. Ito talaga, Celis, nasa top places to try talaga para sa akin dito sa Pampanga. Binalikan ko na to eh. Panoorin nyo dito yung unang food trip ko dito sa Celis Carinderia. Kasi ito naman, bok choy. Yung first time ako nakatry ng bok choy, kita ko kasi walang sabaw, naka-display lang doon. Akala ko gayon na yun. Yung pala sinasabawan din. Yan. Sarap ng alat. Yung mga pork slices yan. Pwede mo siyang kainin as is eh. Pero mas masarap yan. Yung ulam sa kanin. Yung baboy nito, hindi sagad yung lambot. Tapos, eto, basta Kapampangan food trip, kailangan may exotic food trip. Atari, betute. Yung betute kasi, inaalis yung mga lamang loob ng palaka and then pinapalitan ng filling. Ito, pork filling. Kung titingnan mo, parang filling ng lumpiang Shanghai. Pero hindi ganun. Hindi ganun ang lasa. Mas siya, mas salty siya. Sarap ito lagyan ng toyo mansi na maraming kalamansi. Just to bring out the flavor even more. How's ito? Tastes just like fried chicken. So mamaya pala, may pupuntahan pa tayo kasi kahit marami na to, pipito pa nakakain natin, tatry natin kumain ng mahigit 5 pa na Kapampangan dishes. Pero dito, must try talaga sa Celis Carinderia. Kailangan nyo puntahan, kailangan nyo dayuhin kapag kayo ay nagpampanga food crawl. Top 3 ko din eh. Siyempre ito. Ito ang number 1 ko talaga, yung crab omelette. Pangalawa, yung sisig nila. Not sure kung dahil nakita ko siyang lutuin, saka i-prepare, pero panalo yung lasa. Pangatlo, bilang mahilig sa dinuguan, pasado sa akin kanilang tidtad, Kapampangan dinuguan. Bago natin puntahan yung sunod nating kakainan, interviewin muna natin sila. Marami akong gustong malaman.
Ako po si Grace Soriano, isa sa may-ari ng Ceres Carinderia. Nag-start po ang Ceres Carinderia sa Angeles City since 1970. Ang may-ari ay yung biyanan ko, si Wilfredo Soriano at si Arcely Soriano. Pinaka-vision nila is mag-serve ng pagkain authentic na Kapampangan. Ang pinaka-paborito nila, syempre, nandiyan yung sisig, crab omelette, yung kamaro, batute, pako, at iba pang putahe. Siguro yung pinagkaiba namin is, yung putahe namin is more than 40. Yun siguro yung pinagkaiba namin sa ibang karinderya. Hindi kami nagtitipid ng ingredients namin. Kung ano yung nakagisnan namin, siya pa rin yung ginagawa namin. So ma'am, kahit nagbabago yung lasa ng tao, talagang binabalik-balikan pa rin nila yung Celis, yung original na lasa? Oo, binabalikan yan kahit mga teenager, na marami na rin kami suki. Siguro na ano nila sa mga parents nila, yung pagkain natin na una, the best pa rin. Actually, yung pinakaunang nag-ano dito is si Tim Canlas, si Manyan, tapos si Alex Gonzaga, anong pumunta siya dito. Ano ang pinakamainam na paraan para makatimos ng marami ng masasarap na lutong Kapampangan? Eh di mag-buffet. Next stop, ang Pipanganan Kapampangan. Isang sulit na buffet sa halagang 395 pesos lang per head. Dito, pwede kang mag-unli sa mga Kapampangan favorites tulad ng sisig, kare-kare at marami pang iba. Perfecto kung gusto mong tikman lahat ng hindi nabubutas ang iyong bulsa. Dahil dito, ikaw ang susuko. Yan, nakarami na tayo ng Kapampangan food sa Celis Carinderia. Ay din sadya tayo mas makakarami sa Pipanganan Kapampangan Restaurant and Catering Services. Meron daw silang buffet na punong-puno ng mga Kapampangan dishes. Yan, early dinner tayo. Inunahan na natin ang dinner crowd. You know, muro, 395 pesos yung regular buffet nila. Tapos mas mahal lang pag Sunday lunch buffet, saka pag reservation buffet. Tapos yun yung mga rules and guidelines. Yan, dito ka kukuha ng stub saka ng plato. Tapos yan, kita mo gayang pila yan ng mga Kapampangan dishes. I am counting around 15 dishes, di pa kasama yung kanin. Meron tayo din ng garlic rice, merong tawilis, merong pansit, tapos merong chop suey, merong fried hito, na merong buro, steamed vegetables, sarap din yan din sa buro. Tapos beef kare-kare na merong alamang. Meron silang lechon paksiw. Ayan, hindi ako excited. Adobong balot, sinabawang tahong, buffalo wings, pork sisig, roast beef. Tapos meron din yung papaitan, saka chicken soup. Tapos meron din yung dessert, saka din yung mga pangtanggal umay, mga salad, saka mga atsara. Tapos maya-maya may ilalabas din na lechong kawali. Yan, garlic rice tayo. The garlic rice is looking good. Tawilis, sanay na naman ako dyan. Dami niya sa amin. Mixed vegetables, wag na din ako sa fried hito. Fried hito, tapos steamed vegetables, tapos masarap yan. May buro. Kuha din tayo ng mustasa for that Kapampangan samgyupsal. Uy, the beef kare-kare is looking good. Kuha rin tayo niyan. May nakita, oh, balat agad. Eh, dali ang balat. Lagyan natin ng konting alamang. Tapos, kuha na rin tayo adobong balot. Sisig, nagsisig na tayo, pas na tayo dyan. Ito muna ang ating plate number 1. Yan, first plate pala ang meron tayong fried hito, adobong balot, kare-kare, tapos yung buro, sasama na natin doon yung steamed vegetables, 4 na Kapampangan dishes na agad, first round pala ang. Yan, kaya gustong-gusto ko nagbu-buffet din sa Pampanga eh. Yan, adobong balot muna, first bite. Thank you, Lord! Sarap nun. Hindi masyadong matigas yung puti. Tapos hindi masyadong maalat. Tapos yung sisiw maliit lang. Tapos yan, balat agad. Ang mga Kapampangan, masarap talaga magkare-kare and proof yun. Really heavy on the peanut flavor. Tapos, the Kapampangan samgyup, fried hito, mustasa, tapos lalagyan mo ng buro. Konti lang at napakalasa niyan.
Yung buro, acquired taste talaga yan eh. Hard to describe its flavor, pero once makasanayan mo, yung alat, yung fermented flavor, hahanap-hanapin mo. At isasama mo sa kanilang steamed vegetables. Round 2 pa tayo, habang wala pa masyadong tao kasi dumating kami mga past 5 pa, napakaaga pa. Inunahan na namin ang dinner crowd, yung pinagsama na. Ano kaya ma-part 2 doon? Bahala na kung ano madampot. Round 2. Plain rice sama muna tayo. At feeling ko may kukunin ako ng mga masasarsa. Yan, lechon paksiw ko po. Ay, puro taba. Dali ka ngayon. Yan, may laman na kaunti. Yan. Konting sarsa. Kuha tayo nito. Sinabawang tahong. Speaking of sinabawan, kuha na rin tayo na rin papaitan. Ayan, meron ulit tayo ditong 4 na Kapampangan dishes. Meron tayong papaitan. Ang ginamit nilang pampapait ay kalamansi. Tapos, sinabawang tahong, meron din tayo. And lechon paksiw at lechon kawali. Rin mo ng papaitan. Parang kasarap eh. Ayan. Wow, mapait ah. Sarap ng pagkapait. Tapos, sinabawang tahong. Yung fresh yung lasa ng sabaw. Tamang-tamang alat. Lechong kawali. Di na ako humingi ng sauce. Yung balat, crispy ibang parts, yung iba hindi na masyadong crispy. Tapos ang lambot ng laman, tapos yung taba. And then, lechon paksiw. So yung lechon paksiw niya ay yung lechon kawali na pinaksiw. Sarap yung timpla nun. Sa second plate ko, alin naging paborito ko, papaitan. Solid talaga yung mga buffet dito sa Pampanga. Dito sa San Fernando. Basta kami nagsa San Fernando, lagi kami nagbo-buffet. Kung ayaw nyo maniwala, panoorin nyo dito. Isang buong araw, puro buffet ang kinainan namin. Yan, last plate na natin. Napaka-solid, naka-8 Kapampangan dishes tayo dito sa Pipanganan, Kapampangan. Tapos 395 pesos lang, napakamura, tapos masarap yung food. Napakasulit nga naman. For my last plate, yung mga naging paborito ko, yun ang kinuha ko ulit. Obvious naman, ang dami kong kinuha na papaitan, na rin yung naging paborito ko. Oh yan, good decision na dumating kami ng 5 p.m. Yan ang nga sinasabi sa hula. Dumating na mga mangangaing. Tapos sa vlog na to, nakamahigit 12 tayo Kapampangan food. That's a productive day right there. Adobong balot. So obvious sa vlog na to, kung karinderya man or buffet dito sa San Fernando, ay panalo. Basta Kapampangan food, ay solido. Pipanganan, Kapampangan, a place to eat. Ano po ang pinaka-specialty dito sa Pipanganan, Kapampangan na talaga binabalik-balikan ng mga customers? Yung beef kare-kare, sir, crispy pork sisig, adobong balot, tsaka yung roast beef. Paano niyo po sinisigurado na authentic at tunay na lasang Kapampangan ng bawat po tayo dito? Hands-on ako sa pagluluto. Ako na rin nag-order ng mga product na ginagamit namin. Pwede niyo ikwento, sir, kung sino yung mga usual customers dito, sa kung bakit sila kumakain dito? Usually, yung mga companies, yung mga paulit-ulit, lalo na sa function hall, mga nag-Christmas party yearly sa amin, hindi kami iniiwan dahil sa sarap ng food and good service ng Pipanganan Kapampangan. Mababait daw yung mga tao dito, kaya balik na sila ng balik. Dito na lang kayo sa Pipanganan Kapampangan. Mura na, manyaman pa. Ayan, nabitin ka kayo sa ating Kapampangan food crawl din sa San Fernando. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo uuwi hanggat hindi dumadaan din sa LA Bake Shop para sa kanilang original cheese bread. Yan o, bagong luto. Yan, basta kami nagpapampanga. Kami lagi nadaan din para may kutkutin bago umuwi. Saka syempre, pampasalubong.
Ari ay consider na rin natin na Kapampangan food dahil sikat na sikat sa Jare, legendary na sa Jare din eh. Yan. Ito nyo naman, bagong luto. Hindi ka kayo napapaibig dyan. First bite. Thank you, Lord. Soft. Ang sarap ng cheese. Very comforting, buttery. Kaya naman dito, ang daming bumibili, pampasalubong. Hirap tigilan ng isa. Tapos yung ilalim, medyo crispy. Ang ganda ng pagkakabake. Up. At di na natatapos ang ating San Fernando food crawl. Napaka-solid ng Kapampangan food trip natin. Meron ba akong na-miss na paborito nyo na Kapampangan food? Let me know in the comment section. Tatry natin next time yan. Pero hindi itong una nating food trip din sa Pampanga. Panoorin nyo dito, masaya rin yun. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.